be to define your load combinations. So from NSTP, we have this following basic load combinations. For LRFD, so for LRFD, we have this combinations. Eliminations na to ang RC. So the basic is 1.4 dead load plus kung naamoy fluids, so F 1.2, and then this one, and so on. And then if you have earthquake, so this would be your load combination, or this one. For ASD, kaya kung steel man good sa concrete, you only need ASD for your footings. So so far sa foundation, you don't need to use factored loads. Ang solution sa mga footings would be using the basic load combination sa allowable stress design. So this would be your load combinations. So that would be from NSCP. So you can read that one. Kung saan D, F, H, L, and so on. So for ETABS, you would have two types of load combinations. The first one is load combinations na kamo mismo mag-input. So that would be from define, and then load combinations, and then you would add new combo. And then the second one is kato nasa baba niya, add default design combos. So ang load combinations nga kailangan lang ninyo i-input would be the ASD para makakuha mo reaction in terms of the service loads lang, not considering factored loads. So ang factored loads would be from the default design combos. So you don't need to add combos na LRFD for ETABS. Ang i-input na ninyo would be the ASD load combinations. So again, for the load combinations, the steps would be define load combinations and then add new load combo. So after clicking that portion, so another table or screen would pop up. So load combination name, load combination type. So sa load combination type, it would always be add. Sa load combination name, you can name that one as combo 1, combo 2, and so on. Or pwede po, kung mas easier sa inyo or mas kailangan mo, you can name that as DL plus LL, and so on. So, under the case name, you would find different cases. So, depende kung sa inyong i-input from your mass sources or, static load cases. So, you would have dead live, so on, up to port gap, exterior partition. So, you would find that one on the case names. And then after that, you would need to input per case the scale factor. So, for example, sa ASD na to, di ba, we have that load, and then kung wala tayo earth, pressure, fluid, and temperature, we will have that load plus live load. So, you can have for your first case, that load, or TDL, total dead load, and then for the second case, you will have dead load plus live load. So, since ang factor niya, di ba, both are 1, so 1 in the scale factor. And like this one, you would have, kung may live load for this load combination, may 75 in yung factor. So, depende siya sa inyong load combination. Kung sa inyo ang i-input sa scale factor. Here. And then, load combinations to input. You need to input minimum of 11 load combination names for your ASD load combinations. So these are the following: TDL, TLL, Serve 1, Serve 2, Serve 3, up to Service 9. So sa TDL, di ba we have separated the dead load as in self-weight. So SDL, which is katong mga plumbing, utilities, etc. Exterior partition, interior partition, and parapets. So you need to add those loads. That would be your total dead load. So the scale factor for every cases would be 1. Kaya kailangan naman niyo i-add ng dead loads para makuha niyo yung total loads sa dead. Then the next one is TLL for the live load. So nalaman tayo 1 live load case. So pwede isa na lang live and 1.
Kung napa may other live loads, so you can also add that one, pero separate na sabihan cases or case. Then, sa service 1, ito ang first load factor, TDL plus PLL, 1 and 1. And then, for service 2, we have those DLLF. As you can see, sa ato ang load factors from NSCP, di ba na alam may 1 and 1 that is supposed to be. But for dynamic analysis, you would need to add the load combination due to the dynamic load. So this one, spec X. The load factor for the dynamic load is 0.54. That is from the code. And then same, serve 2 and serve 3 are the same, except for this would be the negative spectrum along X. So negative dynamic load along the X-axis. So serve 4, we have 175 and 0.54, but this time that would be spec Y. The next is negative spec Y. And then another load combination considering only dead load and then the earthquake forces from serve 6 to service 9 load combination. So for the default load combinations, you would need to add or to click define and then add default design combos. So since you need to design the special moment resisting frame, you need to check concrete frame design. And then since natin shear wall, check po ang concrete shear wall design. Then that would add load combinations for both concrete frame design and concrete shear walls and yung load combinations. So my question is, nga na galing needed na mag-add og load combinations? Anong need ta mag-add og load combo? Okay? Questions lang para sa factors. Ang uban, or add lang, kaingon man ni ma'am di sa PowerPoint nga kailangan mag-add. So mag-add ta, since we need to have a factor of safety sa itong designs. So to attain those factor of safeties sa itong design, kailangan natin i-multiply og load factors ang ato ang loads. Dili lang load itself, kundi kailangan nato mag-add og additional factor para ma-consider nato ang ultimate forces nga i-design nato sa itong beams and other structural members. And then after clicking the two design combos, so click OK, then that would be it for the design load combinations. So kung na may design load combinations na namutanan, you can proceed to the analysis stage. So before you can analyze or kanang click ang run analysis, before mo mag-click you need to set the analysis options. So for the analysis options, since we are considering dynamic analysis, you need to check dynamic analysis. And then natin ginatawag na P-delta analysis. So ang P-delta analysis is i-appeal ninyo ang movement sa building sa inyong solution. So naman tayo certain displacement. Kung magka-earthquake, di ba, masway man ang building. So pag sway niya, na siya yung certain displacement from the bottom story to the top story. Ang kanang theta dara would induce additional moments and forces in yung beam. So aside sa loads na ma-apply sa inyong beam, tungod sa inyong displacements, nalapoy additional or secondary moments and loads na mo-act sa inyong building. That's why you need to include the P-delta analysis sa inyong building. So for dynamic analysis, you need to set the dynamic parameters. So those would be the dynamic analysis parameters. Number of modes, the starting number of modes should be 12. But dili necessarily nga 12 na siya. So later I will explain, depende sa inyong building kung i-increase ba na ninyong number of modes or mag-retain mo to 12. So the basic is 12, and then the type of analysis we are gonna use would be eigenvectors. Ang kanang second type, the Ritz vectors, is if ever later sa inyong pag-check, dili niyo kaya ma-attain ang certain number of modes, maximum for eigenvectors, pwede mo mag-proceed to Ritz vectors. So, pwede rin niyo i-research ng duwa since medyo lisod siya explain what are those type of analysis. And then, eigenvalue parameters, kana na siya ang default na inyong needed. For P-delta parameters, so those would be the default parameters for the P-delta. So, sa P-delta load combination ay consider lang ninyo is dead load.
and then click add, and then both click OK. So after setting those parameters, you can proceed to analyze and then run analysis. Then you can run your analysis for your building. So how do we check the number of modes needed? So after na-run na ninyo inyong building, so makita ninyo naka-run na yung building, naka-lock na siya that portion, meaning you can change anything sa inyong model unless i-unlock ninyo siya and then i-rerun ninyo. So after analyzing, go to display and then show tables. So kung mag-show mo tables, you would have those following model definition and analysis results na magawas. So you need to click modal information, and then sa cases, kailangan niyo kung pila inyong load cases, select niyo siya tanan. And then same sa load combos, dapat naka-select na siya tanan. Later, ipakita na to how to do that. So kung na-okay na, na-check na siya, click OK. So na yung magawas ngayon namin. Another, after ilang seconds na pag-analyze, from the drop-down menu, kailangan niyo i-click ang model participating mass ratios. Ang meaning ana is, makakapansin mo pag mag-run, pag mag-check mo sa warnings, di ba mayroon siya loads or loss? So mo to, dapat i-resolve ninyo itong mga warnings, kaya dapat wala mo, as much as possible, gamay lang ang loads na ma-loss due to your analysis. So, di rin nyo ma-check kung pila to ka-loads ang na-loss during analysis na. Siyempre, approximate naman ang analysis sa ETABS. So, as tanang other softwares, approximate lang siya. So, you need to check kung pila lang tong loads na nawala. So, from the code, ang maximum percentage sa load na mawala is 5%. So, dapat, from your model participating mass ratios, dito nyo makitaan kung pila tong mga loads ang nawala sa inyong analysis. So, the maximum load should be 95. So, dapat inyong some UX and some UY na makonsider sa inyong analysis should be greater than 95. So, kung dili na siya greater than 95, kanina model ang example is naabot to 25 the modes. So, for example, nag-12 mo. Ang gawa sa inyong 12 is napamusa, let's say, 88, right? Sa 12 niya, napa siya sa 93, 82. Meaning, wala ko man nakaabot itong maximum na dapat, which is 95 per bolt. So, kung hindi mo makaabot at 12 of 95 per bolt, change it. Depende kung unsa nga number of modes na ma-attain niyo si 95. For both some UX and some UI lang. Not including some UZ. So, si X and si Y, dapat makaabot siya 95. Otherwise, you need to change your model participating mode, number of modes. Pwede po. Kung makaabot na ng 24 after mag-run, so pwede 24 lang mag-amon. Depende sa inyo. So, after analysis, napa mo'y another set of checking na kailangan himuon. So, that would be the drift, the mode shape and period, and then the scale factor. So, ang drift, dapat for every number of story na ma-add sa inyong building, 0.1 seconds lang ang ma-add sa inyong drift. For example, 6-story man mo, dapat ang drift, ang period your period should be 0.1 second for every 1 story height or 1 floor na ma-add. So let's say na may 6-story na building, dapat iyang period should be 0.6. Bawal mo walampas. Ang meaning ng period is, pag mag-swing yung building sa earthquake, after 0.6 seconds, mabalik na siya sa original. So, mag-earthquake, 0.6 seconds, balik na siya. Di man pwede nga, mag-earthquake, hayang yung building, dugay ka siya mabalik. So, ang maximum niya is 0.1 seconds for every floor. That is from FEMA, Earthquake Manual, American Earthquake Manual. So, pwede nyo search FEMA, 0.1 second ang ilahang rule for every 1 story. So, kung namoy 12-story na building, maximum modes ninyo, maximum period ninyo should be 1.8. Ang drift pala is katong displacement ka maximum. So, ang maximum displacement should be 1/295. So, later, ipakita na ko kung asa na makita ng drift.
And then, di ba you also have scale factor. Ang inyong i-input for the spec X and spec Y is 1154. Kanang 1154 is the starting pa lang na siya. So, meaning, kailangan niyo i-amplify inyuhang loads to whatever is required on your building based sa inyuhang earthquake analysis. So, later, kanang 1154, malahi-lahi mo tanan. Pwede na siya ma-increase. Muna siya minimum, but pwede na siya ma-increase. Meaning, kailangan ninyo i-scale up ang inyong building. Kung dili mo nag-scale up, meaning na static analysis lang yung ginahimo para sa STAAD. So, sa ETABS, na siya yung ginatawag na dynamic analysis, which is scale factor. You can also do dynamic analysis sa STAAD, pero medyo mas lisod ang process. Kailangan niyo magamit ng Excel, and then kailangan pa niyo daghan mo agian ng steps. So, dire is mas dali lang. So, let's try to do the following from the load combinations. Pwede ba na siya i-pause? Okay naman natin. So, let's have that one. So first, for the load combinations, you need to input the load combos needed. So, add to mo sa define, and then load combinations, and then add new combo. So, for example, we need to add load combination name na TDL, katong first one. So, we have that one as TDL, add. So, the first one would be dead static load, scale factor is 1, so add. And then next is SDL, 1. And then part graph. For this example na may separate loads. So, kung wala may part gravity, okay lang na siya. So, add. And then, exterior partition. Basta tanang dead loads nga inyong i-add. You need to add it. There. So, you have TDL and then okay. So, you have one combination TDL. Next is, let's say, TLL. So, for TLL, we have live static load, add. So, until such time, i-add lang ninyo tanan as what I have written here. So, dapat ma-add ninyo from TDL up to service 9. So, kung na-add na ninyo tanan dire from TDL to service 9, click OK. Okay. So, that would be for your ASD load combinations na gamitin ninyo pag-design of footing. So, for designing your members and then for your shear walls, nasa dire sa add default design combos. So, click concrete design and then concrete shear wall design and then okay. So, pagbalik ninyo sa define load combinations, naka-add na inyong concrete here. So, that would be decon and then D-wall. So, makita ninyo na siya dire. Siya na mismo, napamagod dapat supposed to be solution. So, aside na itong basic load combinations, lisod siya i-explain, pero napay mga parameters. Pwede ni siya actually manually ma-calculate ang yung load combinations. Kung gusto niyo siya i-read na siya sa NSCP, you would need to consider the R, radius sa inyong building, which tanan is makitaan sa display and the show tables. But para dili na kayo lisod inyong life, same man gihapon siya. So, nalang siya dire sa default design combinations. Pero kung tahay, mag-proceed mo og structural engineering, you can solve those factors. Actually, pwede po mo mag-create og yung own load combinations based on NSCP code. Depende na sa inyo as the designer sa inyong building. So, after adding those load combinations,
At ito sa analysis stage, so click analyze, and then set analysis options, and then check all, include P delta, dynamic parameters. So let's say, let's have this one as 12 sa. And then, kani mo na ni siya 0, 0, and then okay. Then set P delta analysis. This would be your direction na. So, iterative, and then 1 to the power of E, negative 3, then dead 1, and then okay. So, after clicking OK, you can proceed to run analysis. So, mag-run na siya. Depende sa inyong meshing, depende sa kada kanyang building, magdepende ra ang number of hours or minutes nga mag-run inyong analysis. So, kung dugay inyong check model, probably times 2 ang run analysis. So, kung dali lang yung check model, so para ani, gamay naman siya nga building, and then ang meshing ani, kaya dili kayo dugol. So, nato lang kadali iyang analysis. So, next, after analyzing, so go to here. We need to check the number of modes. So, display, show tables, and then modal information. And then, again, dapat nakaselect dire. So, 11 out of 11 ang naselect. So, okay. But this one, 68 out of 75. So, you need to select those load combinations na wala na include. So, okay lang. Then, kung naka-inana na siya, 75 of 75, click okay. So, drop down menu, and then add to mo sa model participating mass ratios. So, dire is, at 12, napa siya sa 93, 82. So, meaning, kulang pa ato ang analysis sa modes. So, i-unlock ninyo ni again, and then assume another number of modes. So, let's say, ato tag 20 daan para sure. Kung dugay mo mag-run, so, ato na mga itong taas-taas. Balag, okay lang malapit sa 95. Mas better gani kung 98, 99. Mas okay siya. Okay lang po. Kung mag-less ang inyong mode sa, ang inyong participating mass ratio sa 95, ma-loss inyong loads. So, mo to siya ang maximum na dapat ma-analyze na loads. The rest is, mura siya mawala, malabay ang loads. Which is supposed to be, dapat i-consider ninyo tanan. Pag dynamic analysis, mawala ang sum of your loads due to your iterative process sa pag-analyze sa software mismo. So, balik na sa mo, display show tables. So, wala kaya. Habang nagadungog din mo number of modes, mas nagadugay inyo ang analysis time. Depende sa dili necessary. Pero na-ay effect po ng laptop. So, mas hinay inyo ang laptop, mas hinay po siya. Additional po siya kayo. So, kung let's say mga i7, so pas na. Tama ba? So, or sa RAM po, ang RAM ninyo maka-affect po. Punta na dito 30. Direction of 25. So, we have 95, 96. So, okay na siya.
So you can proceed. After that, ang next i-check aside sa modes is ang atoang drifts, mode shape and period, and then scale factor. So first, sa drift. So ang drift would be here, file, and then print tables, and then you have summary report. So file, print tables, and summary report, and then print to file. Okay. So this would be the analysis. So kung usually sa pag mag-apply mo building permit, you need to submit analysis man. So you can submit this one. Di ko na nila masabtan. Okay. Na okay ko sa'yo, let's say mag-analyze mig ng dagko ng building, so abot man nag mga 500 pages. So gasto kayo kung mag-print mig 500 na mo ginabuhat, ginatanggal na mo uban. Ina-reduce na mo to 50 to 80. Di na actually. Tanawin lang na nila kung kompleto ba na maka-schedule columns, beams, okay na. Di man na nila ma-check. Wala naman na time ang city engineer nga, model pang structure na check pa niya. Diba? As long as kompleto to yung mga okay na. So, di ba akong giingon is, ang maximum drift ninyo should be 1/295. So, dapat all of this should be less than less than 1/295. So 1/697 and so on. 1/295. Diba? 1/295 is pag i-divide ni mo pila na siya. Pero mas gamay ni. So dapat less than. Less than ni sila sa 1/295. Gets? So, okay na siya. No, dito 68 oh. So, dapat i-resolve na ninyo. So, ano siya pag-resolve? So, para ma-resolve na, either padakan ninyo yung mga members, ipabagaan ninyo ang thickness sa inyong shear wall or pataasan, or magdungag mong shear wall. So, every time magpadako mong member or anything na mas mudako ang rigidity sa inyong building, mas lisod man siya ipasway during earthquake. So, mas better siya. Dapat gani. So, kanang isa, try na to resolve ha. So, 268 man ni siya, CRB, spec X. So, adto mo sa inyong plan view and then, let's say, padakan na to shear wall. So, dapat pod na amoy daghang members. So, pila man siya. Kunyari lang, maka-encounter mo ginato nga problem. So, naman din siya sa wall 250. Let's say, pareha na to siya tanan, wall 350. So, kailangan nyo mag-change yung mga sections. So, again, you can change your beams, columns, or shear wall. So, maka-affect na siya sa inyong then, go back, run analysis. So, mula ang pait kung dugay ang analysis sa inyong building. Medyo madugay dyan mo, gano'n. Pero, kaya lang na. Explain ako later. By 4 So, may siya. Kailangan pa ninyo i-change ang columns and beams. So,
Example lang ni siya. So, until such time na mapasar to siya tanan. Or, in na mga cases na kailangan ninyo i-revise ang position sa inyong shear wall. Pagpasar ng modes. And then, ato mo sa drifts. And then next, ang kailangan pa ninyo i-check aside from that is the mode shape and period. So, asa ni siya makitaan ang mode shape and period. So, go to plan view. And then here, kaning murag na nag-sway na building, show mode shape, and then i-ask mo ana unsa nga mode number, and then so sa makita niyo diri the period is 0.66. So pila man ni siya ka story, example 1, 2, 3, 4, 5. So supposed to be this should be 0.5 lang. Pero I will tolerate 1.2 times point, depende kung sa inyo ang period required. Okay lang na siya. Acceptable, gyapon siya based sa PERMA. So, pila may 1.2 sa 0.5? Point 6. So, kana. Pwede mo mag 0.65? 0.7 ba? Oh, so, 0.66 man ta. So, sunod pa siya sa allowable. Pag dako ganiin nyo ang period, let's say, 0.6 supposed to be inyuha lang, or 1.2 sa 0.6. Pag moabot kayo mo 1 and so on, so, dili ta mo pa-proceed. Mag-resolve again, add shear wall, change the thickness of your shear wall, the beams, the columns, padak-an siya. Kung dili niyo siya mapadak-an is, i-revise niyo yung position. So, adto mo kung asa siya pasar. And then, that would be for the period. So, after drift, check ninyo ang period. So, dapat ang first 3 periods inyong masatisfy. So, kung muadto mo dito sa baba na yung arrows here, so, makaadto mo sa mode 2, so, kana 0.56, okay lang gyapon siya. And then, sa mode 3 is 0.55. So, still okay. Isa lang muna siya. First 3 modes lang. Sure naman na nga, pag first 3 modes na satisfy, okay na po ang succeeding modes. So, next would be the mode shape. So, mode 1 should be either along X or along Y ang movement. So, kung i-click ninyo yung murag box sa baba, move in yung building like this. So, mode 1 is either ani or depende sa configuration yung building, pwede pa siya along Y. Pwede siya along X or Y. Basta X and Y lang siya, dito siya rotate. So, sa mode 2 is like this. So, kung nato mo sa mode 1, kabaliktaran na siya sa mode 2. So, X man ta sa mode 1, dapat sa mode 2 niyo should be Y. Kung inyo ang mode 1 or mode 2 is mag-rotate na, so, kailangan niya po na ninyo sabon. Inyo ang configuration. Oh. Sa mode 3 lang ko mag-allow o ginani rotation. Pag nag-ingon ani na mo, mode 1 palag mode 2, so, delete pa pwede. Kaya meaning nga na, sa earthquake, first wave pa lang sa earthquake, rotate na yung building. So, stress na daan inyong beams and columns. So, mas dako inyong needed na design. Which is, dili siya dapat. Dapat magsabay lang siya sa first wave sa inyong earthquake. Again, pag dili na ninyo ma-resolve, kailangan niyo pa yung taagway nga ibalhin ninyo ang shear wall. Dili visible. Meaning, di pod ko mo-allow og sobra ka-rigid nga building na dili na siya move. Dapat kay flexible inyong building nga pag magka-earthquake, musabay lang siya sa earthquake. Dapat. Dipisan ninyo inyong shear wall. Kung sobraan nga, dili na gid mo move inyong building, dipisan ninyo dapat inyong shear wall or namoy mga columns nga pagabyan. Namoy mga certain columns nga pagabyan. So,
Diri ang lisod nga part, actually, pag abot nyo design, medyo dali na lang, kay pasar na lang man. So, kanila jud kailangan nyo ma-satisfy. Pag ma-overcome na ninyo nga portion, medyo easy na dito. Except sa drawing, syempre. So, medyo lisod. So, dapat, mag-November naman to, no? Dapat, first week pa lang sa November, na-finalize ninyo yung design para maka-drawing na mo. Or second week. Kailangan pa ba ninyo mag-drawing o plans? Mag-analyze mo na. So, deadline sa plans would be end sa SEM. So, mga December second week. Wala. Inyuha jud siyang murag inyuha siyang part na kamo dapat mag-analyze. Hindi ka na di-happy. Ayun. Di na kaya sa itabs. Yun siyang part. You can read sa mga actually you can read sa internet kung saan dapat ang placement sa shear wall. Dapat assignment ninyo nga mag-research kung saan ang tama nga procedure sa pag-place. Naman na siya ay certain nga mga tips kung asa mo data sa itabs. Same naman yapon. Itabs 2015. Halos same lang siya og except sa parameters na siya difference. Ano mo mga loads na mga compute sa load combinations? Asan mo siya i-improve? Saan nga loads? Mga live loads? Wala. Kung itabs mo siya naman gud ang mag-upload. Kato siya kay gamit to siya pag mag-manual calculation. Pwede, pero dapat wala mo nag-load sa slab. Wala mo nag-load sa slab. Nag-load pag yun mo. Pwede ito ninyo siya magamit, pero dili mo mag-load sa slab. Nagtanang loads ninyo nasa inyo ang keys. Transfer ka ba? So, dili na ninyo siya i-load. And then, kung nag-load combinations na mo daan, dili na mo ka-load ko. Wala tayo resort load. Katugong nag-solve, pero murag ipausap man natin ako sa uban. Katong di ba na nag-solve og tributary loads. So, kato siya, kung nag-ingon ato manggod mo, and then nag-load factor na mo daan, useless ang load combination sa ETABS. So, gamit lang to siya kung dili mo mag-load combination sa ETABS. Pero, take note nga, ato ang ginahimo is nagpa-dynamic analysis ko sa inyo ha. So, lisod to siya since kung nag-load factor na mo sa dead load o live load, murag madoble inyong load factor. So, dapat basic loads lang dyan ninyo i-apply kay para sa load combinations, dili magdoble-doble. Kay analyze pag ninyo kailangan ng earthquake. Kung mag-manual magud mo analyze sa earthquake, lisod siya kay portal, cantilever method mo, katong from theory 1. So, theory 1, 2. So, kato, moment distribution. So, kato ang lisod. Ang sa ETABS magud mo nang wala ta mo gipa-load factor daan, siya lang atong panahon. Though, pwede gud mo mag-ingon ani, but it would take months, years sa uban, di ba? Dati, murag karon man gani ETABS mo, basig ma-apply pa mo 1 month, 2 months, ana. Unsa na lang kaya kung mag-moment distribution po, pero mas gwapo gud daw to kay syempre mas mga hawd man dati. Pag kabalo mo ginato, mas hawd jud mo. Ako di pud ko kabala ato, sa kung kabalo mo ato mas hawd mo. Kaya wala man may gitudloan wala ato, so di pud ko kabalo. Murag ang gitudlo lang diretso sa mga kay kanto hinastaan software. Pero mas gwapo jud kung gusto mo mag-study nato siya. O sa tong earthquake, murag solve man siguro taging na pero basic lang, dili jud kanang pinaimba. So, mag-compute tag mga base shears and so on. So, next, kung na-okay na yung drift, okay na yung mode, shape, and period, next checking would be scale factor. So, for the scale factor, open kong laing file lang. Na siya kadagan. So, let's say, i-analyze pa ko siya. Wait lang. Di ko sure kung muna kong file sa 17 or 12.
17 man ata niya. 12 lang ata. Murag 17 pala. Alam mo sa tao, isa na siya na part na Kani? sa top level. Kani? Na siya. Elevator. Sa elevator. Nakakailan dito sa room ba? Kailangan ng kilala. Oh, para sa shop, sa taas. Pero dili na good necessary. Tama dahil yung trust, di ba? Nagpa-trust ko sa inyo, ha? Dili, ayaw na lang dito dayon na. Kay steel, tama, steel maguday ang trust. So, sa steel design pa siya. So, reflect na mo tama. Pero, taad ninyo, kung napatay time kayo, magtudlo sila ko basics taad para kabalabas nyo. Pero kung mag-steel mo, next sem, and then magpa-project na po sa steel, pwede ta dili ko sure. Depende sa ilaha ko. Depende sila ihatag. Mudawat naman ko actually subject. Sa mga magod kay dili man ni kapili. Kasi gabi ninyo nga kami, ang teacher sa nagapili ang subject dili. Gina-assign mo na siya sa amuha. So dawat lang mi kung sa ihatag sa amuha. Dili ko pwede sa pili. Pwede kong kadili. Kaning nga model ha, kanang uban kong red, dili na siya shear wall. Kuha na siya RC wall para madungag sa stiffness kay nagatipid man gud ang tag-iyaan sa building. So para makadungag siya sa stiffness sa inyong sa amo ang building, pwede mi actually mag-add og RC wall. Pero sa inyo bawal pa mo mag-add. RC wall is ano ni siya para makadungag malesen ang period ba. Para mas malesen pud ang mga design sa beams. Pwede na siya idungag. So sa makita ninyo tanang naka-mesh, mula na siya mga shear wall. Sila lang pud ang mga butangan og pair nga property. Wala po ko nag-discuss sa pair o spandrel na. Pero na lang. Pair lang ba? Wala pa po data. Later na lang. Mag-sample lang ko later og assignment. So, next, scale up. So, di ba from your definitions na spec X, spec Y, naka 1154 man mo. So, that 1154, that would only be applicable if your static base shear is equal to your dynamic base shear. Or even less than your dynamic base shear. If ever dili na sila equal, meaning kailangan ninyo i-scale up para equal inyong loads or naka-static mo ba? Kanang equal ang load sa both from your static analysis and then dynamic. Meaning pag magka-earthquake, bisag naka-steady lang inyong building or nag-move na siya, dapat equal ang iyahang base shears or maximum shears sa baba sa inyong building. So, if you have 1154, para may balaan na to kung kailangan na to siya i-scale up. So, add to mo sa display, show tables, and then go to building output. But this time, ang inyong select na cases would be EQX and SpecX. Diba last time, katong nag-submit mo, gipangutan na mo nga nung kailangan na itong EQ, nga nung kailangan na itong spec. So, ang EQ, as what I've said, EQ is for the static earthquake combination, and then spec would be from the dynamic. So, i-compare nato na sila. So, add to mo sa EQ. Bitaw niyo si EQ, 1, X2, Y1, Y2, and then spec X, spec Y. Click OK, then OK. So, sa mo pop up na table, you would have story shears, this one,
So go to edit and then copy entire table. Then click OK. So you can have your own Excel. So add mo sa sheet and then let's say here. I-paste tong inyong gi-copy from eTabs. So you have story, load, location, P, VX, VY, T, MX, MY. So you only need VX, VY, and then story number or name, and then load, case. So you can delete this 5. So retain lang si story, load, VX, and VY. And then copy ni siya. So again, pwede mo mag-prepare gingon ani. Naka-formula na ni siya. So as you can see, dili equal ang inyuhang x and y na spec x and spec y. Dili siya equal ang static o dynamic base shears ninyo. Muna nga mo appear here is greater than 1. If that is greater than 1, so kailangan nyo mag-scale up. So inyuhang 1154 for x, may mo siyang 1545.96. Inyuhang y is 1367.83. Dili ni siya always ingon niya, depende siya ang result sa inyuhang building. Kung if your number is less than 0.1, less than 1, so retain lang to 1154. Pag greater than 1, equal. So how to solve this one? So absolute value lang sa, let's say, for every floor, you need to check every floor man. Let's say, let's go to 10th floor. So sa 10th floor here, that would be absolute value sa maximum sa tanang EQX ninyo divided by maximum sa inyong spec X. So that would be your scale factor. Kaya again, dapat equal man ninyong EQX and spec X per floor. So kung dili siya equal, mo to kailangan nyo mag-scale up. So maximum sa inyong EQX divided by maximum sa inyong spec X, absolute value. And then next for Y, same. Maximum sa inyong EQY and then spec Y. So again, check it per floor. So waon po ninyo ang maximum here. So this one factor. Maximum sa tanang X per floor. So maximum is 1.3, diba? So if you have 1.3 times lang ninyo sa 1154 here, so you would have your scale factor. So this one, kailangan na sa ninyo i-unlock inyong model. Then okay. Then, balik mo sa define. Response spectrum cases, modify show spectrum. Change 1154 to 1545.96. Meaning, mas dako inyuhang mga members tungod ani. Mas dako ang design nga required. So same for spec Y, modify show spectrum, but this time we have 1367.8. And then go back to the analysis mode. So run analysis. Every time na may change, like mag-change mo section, mag-change mo concrete, you need to check the scale up factor. So change mo every time. Basta na may isa ka change, kailangan niyo i-change inyong scaling. So ikapila mo magbalik-balik. Iterative process man siya. Bisag na may software, kailangan gapon niyo mag-iterate. Saan yung ginahimo karon? Datong uban nga wala nag-submit. Saan yung ginahimo? Pero saan mo mag-submit? Karon, kumana. Convert.
convert to Excel. Sa export, wala siya export mo. Na, ang sa show tables? From sa file, export. Pwede mo pag export. Pwede ganyan siya Word. Makita niya kung Okay, pasa. Dili. Baan lang. Basta ano lang sa inyo. Pwede kayo dagan nyo ipasa. Pwede ano na lang, basta CD na lang akong i-require. Pero kailangan nyo mag-print of drawings and itong mga loadings ninyo. And then conclusion, introduction, moment kaya mo ani. Ako yung nag-goal sa inyo, baka feeling ako dili moment sa uban. Labi na itong mga ano. Okay raman kaya sa inyo nga mubalik og RC next set. So again, go back to display, show tables. Then again. So here, it should be 1 or less than 1. So pag okay na siya, meaning okay na yung scale factor. Pero dili na niyo ibalik sa 1154 ha. Ang meaning lang ana is equal lang inyong scale factor. I mean your static and dynamic base shears. Okay lang siya less than 1. Basta dili lang siya more than 1. So, if you are through with that, kung verify na ninyo inyong drift, mode, shape, period, scale factor. If those are okay, so you can proceed to your design. So sa design process, i-click lang ninyo ni, it will design your beams and columns. And then, i-click ninyo ni isa, it will design your shear walls. So, kato yung shear wall, balik sa tatong gamay nga model para dali lang naman. So, let's say, nana mo yung mga shear walls. Sa shear wall, you need to assign pier or spandrel. Ang pier is, kung i-compare pa natin siya sa beams and columns, pier would be our columns. Spandrel would be our beams. So, magamit lang ang spandrel na shear wall if ever naamoy opening. So, let's say, shear wall ni, and then gusto jud mo mag-opening dira or dapat jud na yung opening. Which is, dili jud siya recommendable, supposed to be, pero kung dili pwede yun, na kailangan jud yung mag-open. So, anything above the opening would be called as spandrel. So, katong sa kilid niya would be called as piers. Pero kung wala may opening, all shear wall na portion ninyo would be pier. Pier na siya talaga. Magka-spandrel lang mo kung murag na amoy hangin sa taas na wala siya support sa baba. So, that would be spandrel. So, how to assign kung pier or spandrel siya? So, every time na i-changes sa inyong shear wall, sa shape ba or sa you need to assign it with different tier numbers. So, kaya this would be, you can have that one as P1, P2, P3, P4, P5, and P6. Dili mo pwede mag-assign na P1 sila tanan. Meaning isahon lang na siya
isa lang na sila, as one lang ang analysis sila. So, dapat lahi-lahi sila o clear number. So, sa assigning, let's say all stories, kay same lang man siya. So, let's say, select those shear wall and then assign. And then, shell area, peer label. And then, let's say, wala pa mga ni mga P1 ha. Ang pag-add would be, let's say, P20. And then, pag na may peer name, so add new name. Na let's say, P1 to na to siya. So, select this one and then okay. So, kung na-select ninyo ito na dapat ingunani siya, na siya P1, P2, P3, P4, P5, P6, or any order ba na gusto ninyo. So, at every floor, dapat na siya name. Ano? Same lang yung name at every floor. As long as, pag nala may variation sa shape, so saka lang mo, so let's say na may elevator, this would be P1, 2, and 3. Hindi siya pwede as a whole. Pag na mo change sa movement niya, so lahi-lahi siya name dapat. So pag nana na siya, you can also assign how you would design your shear wall. So natay tulo, you can read sa e-tabs para di na naka-explain sa siya. But usually, mo ang ginagamit would be the simplified C and P section. So click lang na, so naka-assign na siya. E-tabs would design your shear wall for simplified reinforcements. Kung gusto mo detailed, you can use those other. Then after that, pwede na mo mag-analyze. Maka-assign lang din mag-pair pag naka-unlock inyong model. So, dapat naka-unlock. Kailangan ninyo mag-mesh sa inyong shear wall. Same gapon. Depende lang sa inyo. Pila inyong gusto nga divisions. Pero kailangan gapon siya nga naka-mesh. So, inani. Same lang sa slab ang pag-mesh. Click lang and then mesh. Ay, pwede po mo mag-plan view. Mesh ninyo siya nga naka-plan view. Okay lang. Ana lang. And then, select. Then mesh. So, you can, experiment on it. Then, unsa pa ba? So, kung naka-satisfy na mo sa tanan, balik ta sa analysis stage. Hintahay, let's say this model is okay na siya. All in all. So, rerun ta. So, ang i-check na ako sa Friday is kanitanan. Wala pa design. So, dapat na-satisfy ninyo yung drift, inyong modes, inyong mode. Drift period mode, guys. Drift period is mode. And then, scale up. Ang tanong dito mo sa scale up. So, dapat naka-prepare yung Excel sa katong scaling up. And then, kung okay na mo, you can proceed with the design. So, click this wall. So, mag-design na siya. So, dugay po lang designing. Ano sa man? Dili, kamo na ako Basta basic lang, absolute value sa spec X. Ano na bahala. So, this. Ipakita lang sa nato si column ug si beam. So, kung wala na gani mo yung red, pasar na magani siya. So, kung wala na mo yung red, usually naagin na sa first run ninyo. Basing ma-shock na lang mo red, tanan ninyo So, malayo-layo, lakbayan. So, kung ingunanin na ganin yung building, kung green na siya daan, swerte mo, pasar na. Pwede na yan. So, okay na siya may nanda. Nice, color. Gold lang. Hindi
na may tabuhin. Pupusta ko, 1 million. Nasa first run ninyo, bagsak na. Wala kayo 1 million. Naka-record na. Hindi. Kuntahay lang ha, kuntahay. Naisa sa inyo ha. Pero... Kuntahay lang. Pero dapat i-record ninyo nga first run, just so ever. Kung kuntahay pag-run, pag-design, wala siya ibagsak. Librihon ako. Isa ka Pag pasort ka nun, first run pa lang. Pero sure si po, bagsak na. So, di ba sa columns na mo'y duwa, choices, to be designed or to be checked, violet na siya. Hindi na siya pula. To be designed or to be checked. So, kung naka to be checked mo, inani ang color, possible colors, yellow, magenta, green, blue. So, blue would be the safest. The second, nga medyo tunga-tunga is green, meaning safe. Safe gapan siya. The next is yellow. Ang yellow, kay nadyo na siya in between na sa fail and pass. Magenta is 0.1% na lang adungag sa load mo, bagsak na siya. And then, ang fail jud is red. So, kung namoy red sa inyong columns, kung nag-to-be check mo, meaning, bagsak na siya. Kung nag-to-be designed mo, duwa lang na siya ka-color. Either magenta or red. But take note, sa katong akong i-explain dati, kung nag-to-be designed mo, section na i-check. And then, mag-provide siya reinforcement. Kung nag-to-be check mo, mag-specify ng daan mo, reinforcement and section. Both, i-check na niya. So, depende, pwede sa first run ninyo, mag-to-be design sa mo, para pasar siya tanan. Or, para makita niyo dayon unsa ang section, minimum section required. And then, minimum reinforcement required. And then, i-arrange na lang ninyo para pare-pareha. So, that would be your columns. So, di ba, makita niyo sa interpretation na siya number. So, that is 2271. 2271 is the area of the reinforcement needed. So, kanang 2271, divide niyo siya by 25 squared over 4. That would be the required number of reinforcements for that certain column. Nailayan na siya. Pero kung na naka-assume, muna to siya ang iyang issue. Naka to be designed, to be checked ni siya. So, kung to be checked, nag-assume naman ko daan, makita nyo, same-same lang sila. Kung nag to be designed magud mo, nailayan na siya gihatag ng reinforcement. Depende yung sa required per level. So, pwede mo mag-unag to be designed para makita nyo yung minimum. Kung nag to be checked mo, pwede po. Pero again, to be checked, kamo na mag-specify. So, dili mo sure actually kung kato lang, inyong pag yellow siya, so meaning tama-tama inyong reinforcement. Kung magenta siya, kasi gamay lang na-change yung model, magbagsak na ta siya. So, mas okay kung naamo sa yellow or green. Kung blue po, sobra lang kayo yung nahatag na bakal. Depende na siya. So, sa beams po, sa beams na siya ihatag na reinforcement. So let's say kani 1053, 333, 872, 507, 574. So that would be the area of reinforcement required sa top bars sa left portion, and then middles, and then top sa right. And then sa baba po, same sa baba. So mo to akong i-require sa inyo, di ba, is isa lang ang dagan, pa-X, and then pa-up sa Y. Kaya kung wala mo naging una ito, kasi baliktad mo siya, kung mo ito i-require na mga paana inyo ang pag-model. Paana o paana. Para isa lang ang dagan sa reinforcement. Pero may ilan pa na ninyo, kaya mabaliktad na siya. So,
Bali, pagka sila usap din. Na ma-interpret yung given information. So, yeah. Per beam man ang iyang per beam iyang pagka left and right nga paghatag sa reinforcement. So kung nagdilit ka dito, dili maapektuhan ang other beams. Katulad siya nga beams. So dapat kung i-redraw nimo siya left to right gyapon ka. Same gyapon, as long as left to right gyapon nimo ang pagdagdag. So yeah. Ang problema na ninyo ani is kailangan ninyo siya i-table. Dapat naamoy yung inyong own system para daling inyong pag-interpret sa number of bars needed ba. So, sa kanimo pagkuha of areas needed, area of reinforcement needed, or pag-membering, pag-designate of beam numbers, kung nipasar na tanan. Ayaw mo pag-proceed nga na magkuha na mag-area ha, nga wala pa nipasar tanan, kaya na pa man yung mga changes. So, kung pasar na tanan, saka na mo maka-interpret sa inyong results. Saka na mo So, kung na mga to, beams and columns, okay na mo design sa beams and columns. Ang shear ninyo, i-manual ninyo design. Dili ta mo pa gamitan sa ETABS. Kaya wala siya actually, spacing required. Kamong mag-manual. So, akong gitudlo sa isahon ninyo beams or groupings mo daan na nagkaon nyo maximum BU. Design ninyo inyong shear reinforcement based on that maximum factor BU. Ma'am, asa na makuha? So, kung i-click na nimo, na siya actually shear details here. Actually, ko siya AB, AS, AT over S. Pero dito mo pagamitan na kuhaan na ninyo na yung maximum factor BU and then MU. Kung mag-simplified calculation mo, pwede BU lang. But that would be the maximum. Pwede mo magkuha na, then mo to yung maximum dito nga portion. And then, follow lang ang steps itong sa dati. Then, assume lang as in supported lang siya. Para ma-design niyo ang reinforcement sa shear. Pero sa flexural, wala na may problema. Ano naman eh. And then, kung makaabot dito sa torsion, natay ginatawag na torsion reinforcing. So, these are the additional bars needed for torsion. Kaning 649, 649, 649. So, meaning, kailangan niyo magdungag og 649 mm squared na bars sa inyong beams. Muna siya ang katong ginabutang, katong ginaingon ninyo nga web bars. Sumuto siya ang inyong ibutang sa web. So, we will solve that one pag makaabot na ta atong topic. Pwede ninyo siya i-add, or kung dili mo gusto mag-add ito, pwede sa web bar lang ninyo siya i-add. Yung torsion. Though, pwede po ninyo siya i-add. Kaya ang torsion reinforcement, kuhaan mo na all around sa inyong section. Pero usually, easier siya kung sa web lang siya ninyo i-add. Slab na reinforcement, dili nag-design ng ETABS sa slab. So, manual inyong calculations sa slab. Or, kung kabalo mo mag-save, pwede ninyo i-import, i-export, and then i-import sa save, si ETABS. Pwede mo mag-design kay save or kay SAP. Save lang din. Pwede mo mag-design kay save o slabs o foundation. O di man mo kabalo, manual din mo. Pwede mo magtuon. Basta kung mag-save mo kay makita niya sa kuha, yun sa ninyo. Ito. Kung two-way mo. Pero kung nag-one-way lang mo, pwede lang. Diba one-way kaya lang strip lang. Pero kung nag-two-way mo ka to, kailangan niyo ito is continuous movements, continuous. Kung saan man ang gitudlo sa inyo ang slab method. Direct design or ACI method din. Itong na ay so sa slabs din ninyo, pwede mo magbuhat o ganyan wala din na rin. Nasa ko laptop. The factor, sabi na ko laptop.
So, pwede mo mag-factor method at ACI, method 3, or pwede mo mag-directly sum. Wala ka abot. So, dulyo pa ko ano. Ito lang. Dapat ay makatudlo kong slab, no? Pero sige lang po, sa inyo ang dako man ata inyo ang mga slabs nga gi-assign. Nag one way ang uban. So, since nag one way mo, so, ma-solve na ninyo siya daan, di ba? Kaya naka one way naman. Pero na yung uban, nag 150 shadows, safe ko na. Usually 130, 135 lang man ang mas better na safe, at least mas dako ang load nga ipa-analyze niyo sa tabs. Kato lang man. And then sa shear wall. So, again, dili man you need mag-solve shear wall. Pero, ako i-require is, nagpasar siya sa e-tabs. Balag, dili mo maka-solve sa shear wall. Kaya maglisod mo. So, i-click lang ninyo ning portion, and then na-design na ang shear wall. So, bagsak siya kung na siya ingon ani OS. Or kung i-click ninyo, i-click, and then i-right click. So, meaning bagsak na siya nakapula. Kung naapa may ingon ana, meaning failed pa yung shear wall, either pataasan ninyo siya, or pabagaan ninyo siya. Pag ingon ani na gay siya, nga black na tanan, so meaning okay na siya. So, ako lang i-check sa inyo ang shear wall with bika nila. Dapat wala ko'y makitaan nga naka-OS. Then, okay na mo. Balag, wala na siya sa inyo ang plans. Sunod na lang mo pag magtuon, kung magtrabaho ulit mo, ingutan. So, ilang analysis yun? Pwede naman gina-discourage, pero kapoy lang siya ng structural. Kapoy siya, di siya physically tiring. Ay, mentally. Kanang kapoy kayo, deadlines. Pero pag sa sites mo mo, physically tired jud mo kayo. Na ako'y mga classmates sa babae, mukat-kat na sila, naka-harness lang. Dapat, andam mo mga inanan lang. Kat-kat mo, mo, latay mo mga dos per dos. Patry ko once, feeling gina ko mamatay na ako. Yung wala yung harness, ha? Latay lang ko gikan sa isa ka building, padulang atong isa ka ginabuhat ng gamay kayo ko. My God, bugat kay ko. Aray ko. My God, ang textural stress. Pero dili kaya sa kahoy ako overweight. Pero wala man ko na GG. Okay na. Mo siya yung una na ko na ang bending stress anyway kan. So, umulan man nato to siya so far. And then, next na sab ko magtudlo sa inyo sa reactions. Mga pag-uman na mo, siguro mga second week sa November. Tudlo na sab ko how to solve or how to get the reactions para ma-solve ninyo ang inyong footings. Ang problema ninyo ani kay footing sa shear wall. Kay dako. So, kailangan judatan ninyo ani mag-math. Unta makatudlo sa mo. Kung dili gani, sa foundation engineering pa magud inyo ang inyo ang mga ang matudlo lang gud ang lang daw namo dapat sa RC would be isolated, footing. All other types of foundation kay dapat murag sa foundation engineering. Mga board files. To follow na lang. Sige, if ever, kay ko na lang. Try lang na to si maapas. So far, na may mga questions. Analysis pa tapos wala pa ba dito tapos? Ang layo wala. Ano yan? Nag-deform mo namin. Nag-deform? Wala siya nag-space. Ay, wala ko yung nagpunta kong loads. Nag-deform na siya daan. Naman siya self-weight. Nag-assignment mo, nagbutang maka akong slab. So, nag-deform to siya kay namin self-weight ang slab. Pag wala mo nabutang slab, wala siya nag-deform. Wala mo yung giload sa slab.
Nag-assign mo thickness sa slab. Nag-assign na mag parameters like sa mass, force, static load cases, wala pa po. Mo to siya, wala to siya before. Kaya wala pa man siya, wala pa niya i-consider ang self-pacing mo slab. Or naiuban no, nag-before na siya. Sino nag-analyze? Sige lang kung ano Atong sa last lesson yung pag-tracing. Asa pa na no? Oo. Nami, kinuni ko nani man sa ano, laing mode. Wala lang. Sige, kaya po dito na base. Nani mo pasabot? Nani? Mana lang siya? Nani lang? Okay lang. Nani man dyan ata siya supposed to be sa daing mo. Check. So, questions? Di ba kami may mag-design ng slab, ano. Pero sa itabs lang, pwede ba lang makita na shear moment? Sa slab? Dili. Sa limit, Mag-manual po mo og compute sa load sa slabs. Base na to. Based atong ACI nga, I mean katong sa NSCP nga moment load. So, inatuan niyo pa so. Tapos, kung laylay po, ay pero mas kapo jud kung isa lang ang design sa slab. Ayaw ninyo nga per floor, kaya namoy 5 types sa slab. Siguro possible nga namoy duwa. Kasi namoy uban nga mag one way, ang uban kay two way ninyo. Especially kung napunta mo sa may corridors. Okay lang na siya, duwa. Pero kung 5 ka types sa slab, ang isa 150, ang isa 135, ka na siya, pangit man na siya sa actual. Kaya maglisod man na sila buhat, ana kayang pagbalik sa bars. So as much as possible, dapat uniform ninyo ang slab design. Para in cases po nga basig, para ano, walay ceiling. Kung typically siya ka slab, dahil kayo diri, kaya 135 dito kayo mas nipis. Marapangit siya. Sa amin, pag-sa-office para sa Dapat kaya may beams. Ibutang mo beams. Kaya ibaba ka mo. Beams? Dapat nagbutang mo ba? Ay, knowledge siya. Pero ayun na siya ipamulog sa inyo. Ang slab, ayun na siya ipamulog. Sa actual na lang siya ibaba. Wala na siya ipamulog. Ako na best na akong area mo ay gamay na tayo for sa ito ang mga parts na overlap tayo for too close na. So kung na to, ang ako i-delete na area sa slab ay katong two areas lang na nang Pwede ka tutuwa lang. Pwede ka na ako tutuwa. ang slab na Pero take note, kung na may gipang erase, iusap mo yung diaphragms. Kaya kung mag-add na sa mga additional slab, di mo siya ma-include sa yung diaphragm. So, i-assign lang balik yung diaphragm per floor. Oh, ang loading spot. Assign mo balik yung load. Reasonable na. Dili. Kay, basig dili magtunong. Advisable lang siya kung regular in structure. Pero kung dili, hindi siya. Pero kung regular, okay lang po siya. Shear wall. Pag mga 6 stories. Nasa 350 to 450. Yan. Pilayin nyo nga, 100? 200? Dapat mas lako-lako pa. Usually, na siya sa pag high story na, like, let's say, kanina, 6 stories, na siya sa mga 300, 350. Dako na siguro na, maabot mo 400. Mas maayo ko na mo 303. sa daghan, no? Depende po, kung daghan ninyo shear wall, mas gamay na iyang thickness nga required. Kay absorb naman sa uban. Sa Aeon, kay lahang shear wall 800.
Pero 30 story man siya. Sumurag mo yung basihan. Sa iyo, 800. Weird na kayo kung mag-800 mo sa inyong share mo, di ba? 6 story lang yan kasi baga. Pero yun na ako, first project ba? Kapag diri, nag-work ko. Yung signan ko pa yung story na wala ko yung idea sa e-subs. O na, mura kong na-addict kay 600 ang ako ang gawa sa Shearwell. Kasapit ko sa akong boss kay tingnan ko niya. 5 story lang na 600 yung mga Shearwell. Ang Ayon, 800. Sakto na. Sakto na. Tapos ako pa siya, Ayon ang comparison. So far, katulad na natin yung needed, and then I guess you can proceed. And then again, Friday. So, sa Wednesday, mag-discuss mo ka suppose. Sige, Wednesday, hatagan ta mag-time. Wala pa man ta mo na hatagag ever no, mag-time na kay feeling na ako, dagan ko sa bunon, kaya dili niyo mapasar ang mood. Dili siya na kadaling baya papasaran ng mode, so hatagan na mo Wednesday. Anala ko wala sa earthquake. Earthquake, sige, wala sa tayo earthquake. Sige, mag-check na nasa ako sa inyong exams. So, Friday, mag-check. Para na lang. So, pagbuhat mo para makaapat yun mo. Monday next, Monday, kung ano din mo. Sa 2, mag-klase na pa sa 2. Diba yun? Wala pa. Dili holiday. Dili holiday ang tubig. So, mag-klase na Monday. Ikaw maglalagit sa bagsak. Dapat naka-record sila. Dapat from modeling, dapat nag-model. Kasi kang record yung mag-share na daw. Pila kaya? Pila ka record mo para sa